Lumobo pa sa 33 bilyong pisong halaga ang new Senate building sa Taguig City. Bagay na ikinagulat ni senatorial aspirant Panfilo Lacson. Kung mananalo nga raw siyang senador sa darating na eleksyon, ay agad niyang bubusisiin ang dahilan sa likod ng patuloy na pagmahal ng halaga ng new Senate building. Si Jason Rubrico magbabalita. 4 na beses na ang itinaas ng halaga ngayon ng new Senate building sa Taguig City mula sa orihinal nitong budget na nasa higit 8 bilyong piso lang. Ayon kay Senate Committee on Accounts Chairperson Senator Alan Peter Cayetano, nagkakahalaga na ito ngayon ng 33 billion pesos. Ikinagulat ito ni senatorial aspirant Panfilo Lacson na aniya ay inirereklamo na rin daw sa kanya ni Senate President Cheese Escudero. He was already questioning it and sabi niya, mahirap talagang tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas, kung sa buong Asia, no? Sakaling at manalong senador, nais magkaroon ni Lacson ng pagpupulong upang himay-himayin at alamin ang mga dahilan kung bakit lumobo sa 33 billion pesos ang halaga ng Senate building. Payo naman ni Lacson kay Cayetano, dapat ay magkaroon ng mga palagiang konsultasyon sa mga senador para tugunan ang nasabing issue. Gawin yung masisinang consultation sa mga senador, pati sa agency na yung in charge para sa construction, which is DPWH. Sa kabila naman ng kontrobersya, ipinunto pa rin ni Lacson ang pangangailangan ng bagong building para sa mga senador. For 100 years or over 100 years, ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS, at saka Force Economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi na magkakaroon ng sariling building. Hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang konstruksyon ng new Senate building, pero ani Lacson, target umano itong matapos sa 2026. Matatandaan na nagkainitan din sa isang pagdinig patungkol sa new Senate building sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Nancy Binay. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.